up guys? Welcome back to my channel. Ako Pistol at muli nagbabalik ang yung vloggers na at Fishkeeper pa. And for today's episode guys, sisilipin natin yung crayfish farm dito sa Alvear Street, Lingayen, Pangasinan. Tingnan natin yung farm ni Sir Charles kung gaano na ba kalaki o kung ano mga alaga niya rito. So excited na ba kayo guys? At muling pagbabalik po nga pala ito, itong first time ko uling mag-vlog dito. So sana magtuloy-tuloy na. Bago lahat, silipin na natin muna yung farm ni Sir kung okay. So let's go! At dito nga po pala yung matatagpuan sa Alvear Street guys. Ito, hanapin nyo lang tong red na gate na to. So katabi nito is yung Dakdak Express. So nakikita nyo Dakdak Express. So katapat na ng College of Technology PSU. So yan, malapit lang. Yung 7-Eleven. So ito yung gate nila. So madaling nyo mahanap. So pasukin na natin guys. Let's go. Sir Charles. Ayan guys. So andito tayo sa farm ni Sir Charles. So medyo madilim. Wala akong ilaw. Madilim daw si Diba. Ayan si Boss Charles. Ayan dito, medyo maliwanag. Ayan dito. Yan, para medyo maliwanag. Ito si Boss Charles. So, Okay. ayan. Pakilala ko muna. Ako si Charles. Dito kami sa Wildy's Crayfish. Wildy's Crayfish po ng Lingayen. Alvear Street po, matatagpuan yan. Sa Lingayen lang po. So, ano ba masasabi niyo rito sa Magkwento ka naman dito sa farm mo. Nung una, nagsimula lang kami sa Kasi una, binigay lang ng uncle namin. So, kami na nagpadami last year, mga October lang. Tapos, after nun, si damihan, kasi mabilis sila manganak eh. So, ano ba mga mo dito? Ang mga alaga mo ngayon rito? Yung Australian crayfish ba? Australian red claw crayfish. Ayan guys, so siya pala ang kauna-una ko nakita rito na malaki rito sa Lingayen eh. So wala akong ibang nakitang nag-aalaga ng crayfish dito. So yan, ipapakita sa atin to, ipapasilip natin kung ano bang mga alaga niya, kung paano bang setup niya. So paano niya inaalagaan, anong pinapakain. So mga yan guys, so, anong maintenance dito. Maraming kasi itong crayfish, medyo di ba, medyo sabi nila maselan. Hindi naman kasi so, nasa tamang tubig pero tamang yan, mga yan. Bali, ituturo niya sa atin yung paano mag-alaga ng crayfish sa tubig. So yan guys, so tingnan natin yung mga niyo boss, yung alaga niyo. ito. Sige, sa mga unang itutur. Ayan guys, Yung mga red flag. Ayan guys, ang ganda medyo madilim pala kita medyo madilim. Yan, ilabas. Again yung setup niya guys. So may mga PVC pipe siya. Ayan, marami siyang PVC pipe. Anong purpose itong PVC pipe boss? Yan yung height sila tsaka magiging bahay na rin nila. Magiging height nila para sa mga fry. Ay tawag ba sa fry nila? Yung Wala naman. Walang tawag sa nila, yung mga malilit na Maliit na. yung anak nito, anong tawag sa mga anak nila? Craylings. So ayun guys, craylings ang tawag sa nila. Yan yung mga breeder size nila. Gaano ba kalaki ang breeder size talaga nito? Nasa maximum ng siguro 5 to 6 inches. Pero yung mga nandito kasi 4 to 5 inch. 4 to 5 inch guys, din niyo. Lalaki So ang ganda nito setup mo talagang siya customize siya ng ganito steel So magkano mga nagastos mo rito? Sa setup? Sa isang ganito, magkano mo dito? Siguro more or less. Ang ganda guys 10,000. 10,000 isang ganito, up and down na? Up and Ganda guys, ito maganda, malinis Kahit pa sa isda to pwede Mag-breed ka ng molly gapi Anong size nito? Anong size? 4x8. So, sa bakal mga tawag dito sa tubo nito GI. Ang ganda So, mayroon pa siya, gumagamit din siya ng pump. Ayan. Naka-centralized din siya. At dito naman yung, Craylings. Craylings nila. Ayan guys, nagtatago. Natago Ayan. Mostly kasi, ayan. Sobrang liit pa yan mga. Maliliit pala, hindi pa halos makita pero marami na silang craylings Ayan guys. Tatagos. Ang ganda nito setup niya. Ilang taon ka na nag-aalaga ng crayfish?
Simula last year hanggang ngayon, mga 8 months yun. 8 months pa lang. Tignan nyo guys. Mukhang hindi nga 8 months ng setup niya eh. Mukhang ng taon na to eh. Eh kung titignan nyo, napakalinis ng setup ni boss oh. Ito na to. So, meron din siyang ano, Mga PKBM. May lagi siyang PKBM, Molly. Ito, ano to? ito yung pairing na Australian Red mo. Hindi makita. At dito lang para makita rin. Sige, meron siya doon ano. Ito, meron pa siya rito. Oh. Ilang ano to? 1, 2, 3. Tapos ito, ano na? Hanggang 3 story na yung ano niya. Mga ibang Ito, grabe guys. Oh. At magkaiba ba yung Polaron? Iba pa yun. Clark yan tawag. Clark. Ay, ito, mas mahal yun. O mas mura. Same lang. So, ito naman, ano, ito yung ano talaga. Ito yung Australian Red Claw. Hindi makita. Kaya naglalagay talaga sila ng height. Okay, so, laki oh. Hindi pwedeng hawakan yun. Pwede naman, ma'am. Sige, kung pakita natin sa kanila. So, may halong ano, may mga halong molly. Hindi naman kinakain. Pag nahuli nila, Ayan, dahil molly, oh. Pwede ka pala magbuhay ng molly. Oh. May pagkain na rin sila. So, ayan, ito, railings din. Tapos sinahaluan na rin nila ng mollies. Ayan, may mga hides sila doon. Mas gusto ba nila ng ganito, yung madilim? Oo. Hindi sila. Kasi Kaya pala guys, ito, kaya napansin ko para madilim ang setup. Dark room talaga. Same lang pala sa mga breeding din ng mga tetras. So, dark room ang preferred na ano nila, setup nila. Dahil ito, mga trainings lang. railings din, tingnan nyo guys. Meron dito, oh. Yan, meron silang dami. Tapos naglagay na rin ng molly. Buo platy, walang platy. So ito na rin yung nagiging hide nila. Nilalagyan na rin artificial na plants, na plastic para maging hide. Kasi tingnan nyo pati naman yung ano, pati yung mga molly nila platy, dito na rin tumatago yung fry oh. Galing. Ayan, pwede na pala sila magtago dyan. Ayan, lalaki na oh. Ayan oh. Ayan guys oh. Mga ilang inches to? Wala. Sa 1 inch pa lang. 0.5 to 1 inch. Ayan, oh. So, paano ano to? Magkano ano mo to? Kung halimbawa, yung mga gustong mag-try na mag-business na ganito or mag-alaga, magkano ano kaya talaga ang ano nila? So, meron ka ba, magkano bang trio mo or meron bang ganun? Trio, pair? Paano bang benta mo na nito? Depende sa sizing sa atin. 4 to 5. 4 to 4.5 nasa 1K trio. 1K trio. Pero kung 5 to 5.5 nasa 1.3K. 3K na. Kasi yung mga maliliit, may bumibili. May Meron bumibili naman rin. maliliit, mga 1.5 sa 2 inch. Ang 1.5 nasa 80 pesos isa. 80 pesos isa. Ang 2 inch 125 pesos isa. 125 pesos. Ayan guys ha, alam niyo na yung mga presyo nito. So kung gusto niyo, nag-wholesale ka rin no? Yung mga gusto mag-wholesale, pwede rin kayo mag-drop by dito, pwede kayong bumisita dito kay Sir Chas. Pero sa ano naman, sa supply, kaya mo naman. Kaya naman daw. Ayan, wala tayong mga problema sa supply guys. So pwede niyo nang puntahan to. At ano ba naman to? Dito lang yung ibang Clark, may mga kulay. Clarky ang tawag sa may kulay. Dito lang yung mga orange. Ang tawag dito. Orange. Guys, hindi alas ako kasi kung dark room talaga ang gusto nila. Blue Dragon Clarky. Hindi guys naman. Mamaya, pakita lang. Sige. Para may idea Ito sila. yung blue. Ito yung blue guys, ang ganda oh. Ayan. Nakapapanak mo na rin to. May nanganak sila pero kinain yung itlog. Nakain din. Parang hindi mo pa ano yun. Ayun, meron sila nagtatago sa kaib nila. Yung mga selection breeding. Kumakain nila yung sponge. Ayun yung ano nila diba guys. Iniubos nila yung sponge filter. Wala naman titira. Ito yung mga buntis naman. Ito naman yung mga Pregi nakaka-isolate kasi ubos din yung sponge filter nila. Naka-isolate na siya yung mga buntis para wala nang ano, predators na ano. So, iwas stress na sa mga predators na ano, kakain mga anak nila, railings nila, walang magiging problema. So, ayan guys. Tingnan natin iba. Tingnan niyo yung setup niya na ano guys. Setup niya na filter, ganito lang oh. Pwede naman ganyan, isa lang. Tapos babagsak dito. Kaso puno na yung niya. Overflow na. So ayan, naka A3000. Baka nagtatanong kayo ang gamit niyan pa. A3000 nakakuha speed po.
Yan ang gamit niya. Nasa 16 watts to eh. Pagkakalam ko, 16 watts lang. So, okay naman sa kuryente. Okay naman. Matipid naman daw. Kaya-kaya naman niya yan. Ayan o, ito. Ito, malakas to. Ilang watts yan? 7. Ito nasa 50 watts. 50 watts. Oh. Sa akin, 45 watts yung gamit ko. Ito, may filter siya rito. Ganito guys. Magamit siya ng filter niya rito. Filter box. Bakit? Yan, papunta doon. Naka 83,000 din to. Ito, walang 83,000 na pump to. Ito lang, naka sa baba lang yan. Yan, naka 83,000. Hindi naman nahihigop na wala naman kasing trailings dyan. Wala daw trailings. So, delikado kasi pag may trailings yan. Higop yan. Dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung Clarky. Ayun naman yung setup nila guys. Ano size itong tank? 75. Naka 75 gallon siya na tank. So, tapos naka-overhead siya na sump. Naka 83,000 din siya na aqua speed na pump. So, ito yung mga alaga niya. Ano tawag dito? Yan yung Red Swamp. Red Clark. Ganda oh. Red Swamp Clarky. Tapos ito naman yung Red Clark. Red Clark. Marami siyang Red Clark yun oh. Ayun. Yung mga nandun, white. Tapos mayroon siya. Ito yung white. Dati meron ako nito. Ayun guys, may mga white siya. Hindi mga hide nila oh. Hindi naman mamaselan. Paano bang ano nito? Ang pag-aalaga? Yung pag-aalaga niya, basta nasa ano kayo, yung tubig niya dapat fresh water. Fresh water tapos sa temperature naman. Temperature nasa 25 to 28. 25 to 28 daw ang temperature. Pero pag sa pag-water change, wala bang ano? Wala bang Ang water change namin by 2 weeks. every 2 weeks? Every 2 weeks daw guys ang water change sila. Pero ilang percent ang palitan mo? Siguro 30%. 30% ang palitan guys. So yan. Sa mga crayfish. Kaya nyo lang linisin yung mga dumi-dumi nila. Dumi nila ang kailangan tanggalin sa mga to no. Kailangan nyo. Kasi medyo masailan daw, sabi nila. Pero ikaw, siyempre, medyo nagamay mo na yung ang technique niyan. Ganun naman talaga sa umpisa mahirap. Pero pag nagamay mo naman na guys, wala nang magiging problema. Pare-pareho lang naman yan ng pag-aalaga sa ibang isda eh. Meron ako nito sa vlog ko. Yan yung popcorn. Ito, meron naman ito siyang gapi dito. Ano ba to? RDSS? Hindi ko alam eh, kapatid ko. Parang mukhang RDSS. So, ayan, meron din siya ditong aquascaping. Ito guys, oh. Malaki, oh. Ayan, oh. Ito, oh. Dito yung ilaw para ano. Ayan guys, oh. Ayan yung ano niya, anak niya sa ano, oh. Sa belly, oh. Ang dami, oh. Ayan. Forwardness, nasa 300, 400 trailings yun. Oh, dami. Dami. Ay, may namatay ba? Ay, hindi nagpalit. Ay, ito pa. Ito guys, yung mga nag-mold. Mga kala nyo patay na, pero mold pa lang. Ay guys, yung mga nag-mold to. Ayan, may kaya makita kasi at malilim eh. Isa pa. Medyo ito kasi yung ano. Ayan, nag-molt na siya. Yan yung molting stage sabi nila. Ito may tago naman sa kabila. Ganda guys, so yung blue. Buntis. Buntis din. Tago din siya rito. Ano yung readings ng blue? Blue. Blue pa. Atras. Ayan. Tapos, ano pa ito yung mga Red Swamp, tsaka red swamp. tsaka white. Clarky. White Clarky at red swamp. Ayan guys, ang ganda nito red swamp niya oh. Exotic ang dating. Eto, meron ako nito. Kaso nilalayasan ako. Nga pala guys, lumalayas to ha. Kailangan nyo talagang takpan. Magaling tong umakyat dyan sa aerator. Tapos, basta maabot niya yung, gaya niya guys oh. Ayan na oh. Ayan. Maabot lang niya itong ibabaw. Wala ka na. Goodbye. Ilang beses Gumakit ang mga... galing umakyat to ha. The Great Escaper nga tawag dito eh. So ilang beses na ako na natakasan nito na wala na ako nito. Hindi ko alam kung saan napunta. Kasi